Uy, first time ko ata dito. Oh, nawala na si Chef. Ano ba kayong tanong? Tanong mo si Mama. Tanong mo ito. Okay na tayo? Sige pa, mamudanig. Pareho na naman tayo. Nasa si Sherry Ann? Sino na magtatanong? Ma'am, okay ba yung nabanggit kanina na parang ilig lamang ng DNR at saka ng LGU? Yung pagpapayag na bigyan ng permit para yung barangay chairman ang malakot? Well, nakita natin dun sa hearing na mukhang kailangan maraming proseso na kailangan ayusin na yun na, katulad ng banggit kanina, di ba? Parang akala namin, since common sense siya, ganun proseso yung susundin nila, but apparently, hindi pala. Kailangan pala talagang i-itemize, iisa-isahin at hihimayin yung ginagawang proseso. Hindi, yun na nga eh. Kasi diba parang yung, kumbaga yung PAMB, supposed to be yung first layer of defense dun sa pagprotekta natin dun sa mga protected areas. But lumalabas parang ministerial na lang yung nangyayari and hindi parang walang technical presentation, walang scientific study na pinipresent pagdating pa lang dun sa PAMB level. Na para sa akin, dapat dun pa lang nasa-shutdown na yung project dahil dun pa lang makikita na nila na magiging negative yung structure na yun pagdating dun sa protected area. Sa akin, siguro, kaya nga tinanong ko din kanina sa hearing on the part of DNR, kung on their end, meron na ba silang napatawan ng preventive suspension, meron na ba silang nakasuhan, and apparently parang hindi nasagot yung tanong natin. So, siguro sa susunod na hearing, mas i-bring up natin ulit kasi parang lumalabas din na kaya paulit-ulit na nangyayari itong mga violations kasi nga walang nakakasuhan. Narinig nyo naman kanina dun sa may violation, yung para lumabas, yung illegal, naging legal bigla kasi na-issuehan ng ECC. Tapos ano yung penalty? 50,000 pesos lang. Imbis na dapat outright ang naging desisyon, ano yan, yung tanggalin yung structure. But wala, yung illegal na, naging legal bigla. Siguro, yun din magandang tignan eh. Like for example, yung PAMB members, ano nga ba yung penalty pag nagkaroon sila ng violation. Siguro, yun yung magandang tignan. Parang yung liability ng mga officers na nag-a-approve ng mga projects. Malabo na ba yung technique ng angulo din? Baka pwedeng ma-demolish yung mga structure so far ba mukhang malabo na mangyari? Parang hindi naman. Based din dun sa sinabi ni Secretary Loizaga kanina, parang they're in the process of hearing itong issue ng Captain's Peak. But sa akin, yung structure itself, sobra siyang sakit sa bangs ng itsura in between the hill, di ba? So, for me, dapat matanggal talaga yung structure. Ang sa akin kasi, kung at the onset, may violation na, yung penalty na 50,000 shouldn't cure the violation di ba? Dun nga sa nabanggit na isang resort, natayo siya na wala siyang PAMB, wala siyang ECC. Tapos ang naging corrective measure nila, binigyan ng fine ng 50, tapos inisyuhan din ng PAMB tsaka ECC. So it's glaring na
mali. And kung magiging ganun yung sistema, patuloy lang na paulit-ulit yung ganitong violation. Kasi nga, nakikita nila na at the end of the day, magbabayad lang naman kami ng 50,000 pesos, okay na. Hindi ko rin may title. Pwedeng galawin. I mean, ako may-ari ng yung parang to na nasa pwede kong gawin lahat ng hindi ganun. Hindi na ganon. So, since naging declared siya sa protected area, may limitation na dun sa use niya dun sa private property niya. Kaya nga sa akin, magandang tignan, baka in the future, baka dapat may budget ang DNR or hindi ko alam kung anong ahensya for government to expropriate itong mga titled lands in protected areas, or siguro kahit ano man lang, may first refusal yung government to buy back the property. Kasi katulad nga na nabanggit kanina, can you imagine, yung hill sa Chocolate Hills is privately owned. So, and hindi naman natin masisisi yung may-ari ng property kung gusto niyang gamitin yung lupa niya. But at this point, kung pag-aari mo yung hill, wala akong makitang pwede mong itayo dun sa structure. Ma'am, paano yun? Pag halimbawa, ang gumawa ng state, halimbawa, kasi pag iba-auto order sa city, tinatakbo yung bundok para pagtayo ng city. Paano yun pag at how we find it? So pag gano'n, I think dun nga lalabas yung function ng DNR to make sure na yung mga structures na itatayo, lalo na dun sa mga bundok, regardless of whether protected area siya, but yung environmental impact ng itatayong structure, everything should start from them kasi sila yung may technical knowledge supposed to be. Ma'am, sir, kung may saan yung makikita yung pinaka-product enforcement ng batas, mismo dun ba lang sa pag-aagloban ng mga requirements? Ang sa akin parang nakakalungkot lang kasi di ba parang, well, I'm almost finished with my term. Parang nakakalungkot kasi pasa kami ng pasa dito ng protected area, tapos parang on paper lang siya protected. Yun yung bragging rights na protected na siya, but on the ground, hindi na po protektahan yung dapat protektahan. Ma'am, pero kumbinsido ba kayo na parang it's just a mere ignorance of the law o pagkawawaya na walang involved na alam na Ay. mas Well, kasama na yun. But at the end of the day, for me, siguro, lalo na with environment, ang laki pa nung kailangan nating trabaho para turuan yung mga tao on the ground about how we need to protect our environment. Kasi syempre, naiintindihan ko din naman yung mga tao on the ground na merong part doon yung survival nila, but at the same time, yung how do we protect our environment. So, kailangan natin turuan yung mga tao sa baba na hindi naman kailangan mag-suffer yung livelihood nyo when we protect the environment. So, parang yun din yung may kulang yung how do we work together with the environment. So, yung isa na, yung kasi may about na hindi mga kalawaran, learning, yung isa na yung profession o bago naman, parang magkaroon ng parang Work. rest hours, yung pagkaligid, na exposure sa inyo. Well, siguro I support yung call ni Senator Coco. Pag yung trabaho, nasa labas sila ng mga opisina. For example, yung mga traffic enforcers natin, siguro at a certain time, kailangan meron silang break para for them to, cool off or uminom ng tubig or Gatorade or kung ano man yun para hindi sila ma-dehydrate. So yung pag ganun yung mga trabaho, siguro kailangan na may ganung-ganung break dahil nga sobrang tindi ng init ngayon. Metro Manila lang po dapat. Yung urban areas na dapat ang mag-blend. Ang sa akin, kung sa probinsya talagang sobrang init, I think alternative yung blended learning. But learning from this experience ng El Nino, and alam naman natin na palala yung problema natin with climate change, siguro baka dapat si DPWH and DepEd should start reviewing yung design ng mga
schools natin kung talaga bang maganda yung ikot ng hangin. Kasi baka it's high time, mataas na natin yung ceiling ng mga classrooms para mas maganda yung ventilation. Or baka dapat yung design ng bintana, hanapan ng bago para mas papasok yung hangin. Si Atty. Ganon, meron siyang proposal, sumulat siya kay SP at kay Speaker na pwede na raw sanang talakayin yung isama na yung political amendments doon sa Chacha. Ano po ang komento niyo? Well, at the moment, there's no resolution that includes yung political changes sa ating constitution. So, hindi ko alam kung kaya na pwede naming talakayin. Wala naman siya doon sa RBH6 na tinatakal ng committee. Ma'am, may pagtulong sa survey, 88% ng Pinoy ayaw sa Chacha. Do you think waste of time pa na pursue yun, considering na pag dumalik pa sa taong bayan, Well, ang sa akin naman siguro magandang pag-usapan pa din, di ba? Kasi based dun sa mga previous hearings, well, as a senator, ang dami kong natututunan, lalong-lalo na kung yung mga resource person, yung mga members of the constitutional framer. So, ang gandang balikan yung intent of the Constitution. So, para sa akin, hindi naman magiging waste of time. Lalong-lalo na kung iikot kami sa mga probinsya. Kasi at least maririnig talaga namin kung ano yung sentimiento sa iba't ibang province. Thank you. Kasama din. Ositso.